Yo. So ngayon, ito na ang ating first year interview. So yearly ito mangyayari. So basically ang ganap dito ay every year magkakaroon tayo ng interview, self-interview mismo. So this is year 2023 and we'll see kung may magbabago pa sa mga sagot ko in the 2024 or next year. So simulan natin to. Ano ang pangalan mo? Ako po si Romer Lumacov Miralles. Ilang taon ka na? 17 years old. Yes po. Nag-17 po ako nung December 2. So, yeah. Late na tayo. Anong date ngayon? Oh yeah. Ngayon ay December 8, 2023. Ayos ka lang ba? Paano ko ba sasagutin to? Na hindi siya ganun kalungkot or whatsoever. Pero ito, sagot ko lang dyan, if you're asking me kung okay lang ba ako, so far, yes. Pero kasi, madaming nangyayari ngayong taon na sigurado ako, pwede kami sabihin na hindi na ako okay. Basically, maraming times na, kumbaga, halos pilit na ako sa mga ngiti ko, pilit na ako sa mga facial reaction ko, in desperate for having a viewers. And dahil doon, maraming bagay na nawala ako bago matapos ang taon na to. And I later realized that na I think way back July, August, I think August or September, naka-realize ako ng isang bagay. Pagkatapos kong i-delete yung luma kong YouTube channel, doon ako nagsimula na maka-realize ng mga bagay-bagay na dapat pala hindi ko ginawa ang bagay na yun. At the same time, tama lang din yung ginawa ko. So, may dalawang bagay na nangyari sa akin at na-realize ko. Una, na dapat hindi ko sinuko ang career ko, and that's why I'm still here. At kaya ako naman sabi na so far ngayon ay yes, I'm fine. I'm completely fine, as in wala akong masyadong pinagsisisihan ngayong buwan na to. At hindi ko pa alam kung may pagsisisihan ba ako ngayong taon na to or ngayong buwan na to mismo. Kasi from November below hanggang sa mismo August, wala akong pinagsisihan. Pero nung January to July, I guess, ang dami kong pinagsisihan, as in napakarami to the point na gulong-gulo na ako sa sarili ko. And so yun, overall ang sagot ko ay okay lang ako or ayos lang ako. Ilang subscriber meron ka? Oh yeah, ngayon meron akong 58 subscriber. Kita nyo naman, di ba? Meron akong 58 subscriber and everything went well kasi pataas na ng pataas, hindi na ako below or lower talaga, kaya everything was doing great. And ang dami talaga nangyayari ngayon na ang dami nangyayari ngayon na parang blessing sa akin. Kumbaga, hindi siya yung unlike before na tawag dito, walang masyadong nanonood sa akin. Ngayon, ang daming nanonood sa akin. Umaabot na ng 90 na hindi ko na-experience noon. Nung meron pa ako 400 plus sa subscriber, kasi usually 50 to 60 lang. Sana abot yun. Di ba wala? See? How do you define yourself in 3 words? I'm gonna define myself in 3 words, I guess. I'm doing great. Yes. Ganun talaga ako ngayon. So far, yun yung naisip ko eh. And yun yung unang nag-came up sa utak ko. So bakit ganun? Bakit you're doing great? Kasi, think about it guys, kung hindi ako nag-matured agad-agad before matapos ang taon na to, surely wala kayong matutunan sa YouTube channel ko na to. Puro kalokohan, puro katarantaduhan. Ganun lang yung matutunan niya sa akin. Okay? Pero ngayon, I change. Kaya naman, I can define myself in 3 words na I'm doing great. Mas confident ka ba ngayong taon kaysa sa nakarang taon? Ah, yes! Oo. Tama ka dyan. Kasi nung nakarang taon, or 2022, ano ako dyan, tawag dito? Yung gagawa ko ng content, sobrang hina ng boses ko. Hindi rin ako ganun kadaldal. At pressured ka ba? Ah, yes. Oo, pressured ako sa dalawang bagay. Etong career ko ngayon at yung pag-aaral. Anong nagpapalakas sa'yo? Ah, good question. Ang nagpapalakas sa akin talaga ay yung mga taong nasa paligid ko. Yung mga sinusuportahan ako, kaibigan, pamilya. Well, actually, hindi na ako nakakaramdam ng suporta sa pamilya eh. So, I say na kaibigan at si crush. Joke lang. Tingin mo, mabait ka ba? Ako, kung tatanungin nyo ako, oo. Pero hindi naman yung mabait na perfecto akong tao na to the point hindi na ako nagkakamali ah. Umayos kayo dyan. Hindi ganun yun ha, hindi ganun yun.
Huwag kayong ano dyan. So, yun. Mabait ako, pero sa tao mabait lang sa akin. May limitasyon po ang kabaitan ko. Hindi po habang buhay na pwede mo akong sa ano magamit or ganito ganyan. Hindi naman sa gagamitin. Kumbaga parang ano siya. Hindi mo pwedeng samantalahin palagi ang kabaitan ko dahil may limitasyon ito. If I know na nilulubos mo na at ginagamit mo na ako for your own good, then pwede kang umalis sa buhay ko. Okay? Hindi kita kailangan kung ganyan ka sa akin. Malaking bagay na nangyari sa career mo. Yes! Ito Kasi ngayon, ang malaking bagay na nangyari sa career ko is talagang may nanonood na sa akin. As in na walang pilitan. May nanonood na sa akin. Yun yung malaking bagay na nangyari sa career ko. Kasi isipin nyo to kung katulad nyo ako na YouTuber tapos ang dami nyo ngang subscriber. As in sobrang dami, 400 plus. Isipin nyo kung may ganun kayo karami subscriber, di ba tuwag-tuwa na kayo nyan? Pero isipin nyo yung viewers nyo is hindi umabot ng 100. Di ba? Ang hirap. So yun. Kaya malaking bagay na nangyari sa career ko talaga is yung may nanonood na sa akin. Sa totoo lang, wala na akong pakialam sa subscriber mag-subscribe sila kung gusto nilang maging updated sa content ko. Or kayo, mag-subscribe kayo kung gusto nyo maging updated. It's up to you guys. Hindi ko kayo pipilitin, okay? Kasi kung ayaw nyo sa video ko, click away. Okay? Hindi ko kayo pipilitin magstay. Kasi kapag pinilit ko kayo, sigurado, parang na-spoil ko kayo. Na lahat ng YouTuber katulad ko na nang-i-spoil. Hindi ganun yun, okay? So, kung sa tingin mo na hindi ka interesado sa content ko, then click away ka na lang po. Huwag ka nang babalik sa channel ko, okay? Unless kung magkaroon ka ulit ng interest. Ganun lang po yun. Kasi ang channel ko is bukas naman para sa lahat. Pero yung mga may ayaw talaga is pwede naman sila mag-click away kasi hindi naman ako namimilit. Kumbaga yung mga nanonood sa akin, own decision nila yan. Meron silang decision making, self-decision making, okay? Kaya naman hindi ko sila kailangan pilitin. Kung manonood sila din, gora, nag-enjoy yan sila, alam ko. Kahit di sila naglilim ng like dyan. Pinagsisihan ka ba? Yes, meron. Ito yung mga bagay na pinagsisihan ko is bago matapos itong taon na to, napakarami, pero bibigyan ko kayo ng dalawa. Una, yung immaturity ko. Pinagsisihan ko to kasi hindi ako naging matured agad, even though at my age na 16 noon, nung January, dapat matured na ako mag-isip noon. Kumbaga dapat ngayon is mas matured na ako sa self ko ngayon, current self ko. At sa mga times na to, dapat talaga mas mag-improve na ako. Kaya naman nililid ko na sarili ko into maturity. Kumbaga wala na akong wala na akong pakialam sa mga small thing na makakasama sa sarili ko. Kumbaga my focus right now is para sa ikakabuti ko at sa ikakabuti ng hinaharap ko. Yun lang. And pangalawa naman, nagkaroon ako ng maraming ex-girlfriend. Okay. Hindi naman gano'n karami, 16 lang naman. Okay. Pero seryoso, bakit ko pinagsisihan nagkaroon ako ng 16 na ex? Kasi guys, isipin nyo, think about it. Nagkaroon ako ng 16 na ex-girlfriend, not knowing na lahat ng yun ay puro immature relationship. Lately ko lang na-realize. I think, bago mag-December or bago mag-November, na-realize ko yan na, sabi ko sa sarili, wait lang So, sabi ko sa sarili ko noon, bakit ba ako pumasok na relationship? Ano bang meron? Bakit nagkaroon ako ng ganito karaming ex kung hindi ko naman talaga sila minahal at hindi rin naman nila ako minahal? So, anong point? 'Di ba? So, yun. Kinwestiyon ko yung sarili ko ng paulit-ulit to the point na nag-lead sa akin yung isang answer na immature ako sa pag-awak ng relationship that time. Pero ngayon, may hinihintay na akong babae pero sa ngayon hindi ko siya pinipilit. Gusto ko lang na matupad muna namin yung pangarap namin and hanggang sa ready na siya, then tsaka ako magsisimula manligaw. Kasi for now is I'm just showing some interest sa kanya. Kasi isa siyang babae na napakatalino. Okay? Matalino siya, friendly, hindi kayo iwasan. Well, to be honest, nasa isang strand lang kami, pero ano siya tawag dito? Gassy siya, gassy ako. So, yun. At, nasa gassy siya, so obviously, mas matalino sa akin. Pero, syempre, pinapatunayan ko naman sa kanya na hindi porket ganito ako, ay wala ko interest sa pag-aaral. So, basically, parehas kaming goal namin makapagtapos. Yun lang. Yun talaga yung goal namin. Then, abutin yung mga pangarap namin, mag-enjoy, magsaya. Yun. Yun talaga yung pinaka-goal ko. At kaya ko siya hinihintay.
hanggang sa maging ready na siya, tsaka na lang ako magsisimula manligaw. For now, friends lang muna, okay? Yun lang yun. Anong payo mo sa old self mo? Maging matured ka na. Hindi lang sa relationship, kundi in general. Buong buhay mo, baguhin mo, mag-ayos ka. As in, pahalagahan mo yung sarili mo. Kasi dahil dyan, nalunod ka sa depression. Alam mo, hindi ko nakakalimutan yan. Nalunod ka sa depression, kaya look at yourself right now. Tingnan mo kung gaano na-apektuhan yung future mo. Ako mismo. Yung current me ngayon yung tinutukoy ko sa future. So, tingnan mo kung gaano ako na-apektuhan ngayon. Tingnan mo kung ano yung mga regrets ko. Paano, kung mapapanood mo to, at kung ganito ganyan. Kung imposible, kung posible nga lang yun eh. Then, hopefully, gusto kong makausap yung past self ko at sabihin sa kanya na tignan mo. Dahil sa mga desisyon mo noon, tignan mo ako ngayon. Mga ganito ganyan. So, yun. Ang payo ko lang sa kanya, sana mag-mature na siya at baguhin niya yung pagdidesisyon niya ng bigla-biglaan. Yun lang. Ito ang pinaka-importante sa'yo. So far, friends and family talaga. Kasi sila talaga yung reason kaya ako ngayon kung sino ako ngayon Sila talaga yung reason. So, yeah. Family and friends. Ang hobbies mo? Yes. Ang hobbies ko. Alam niyo, hindi ko nata kailangan sabihin to Itong ginagawa ko ngayon. Hobbies ko to. Pampalipas oras. At kapag wala akong ginagawa, din ito. Content dito, edit doon. Ganun lang. Sila talagang hobbies ko. Wala akong hobby sa mga instrument. Well, so far, plano ko talaga mag-aral mag-gitara. Yun lang. Sino ang inspiration mo? Alam ko guys, imposible. Alam ko guys na common na yung magiging sagot na to kasi lahat ng mga Filipino YouTuber na mas bata ngayon or nasa teenager life or adolescence na, road to adolescence I mean. Lahat ay si Kuya Chris ang inspiration. Lahat ng mga horror gamer ngayon na Pilipino na nasa kaedaran ko or above pa ay mga inspiration nila si Kuya Chris. I'm pretty sure about that. So, same, yun din ako. Si Kuya Christian P.S. ang inspiration ko, kaya naman heto ako ngayon. Without him, wala ako ngayon dito sa YouTube. I think yun lang yung masasabi ko Ano ang paborito mong pagkain? Fried chicken po. Okay? Doon talaga ako nag-crave Actually, ngayon yung gusto kong kumain ng fried chicken Anong grade ka na ngayon? Okay, grade ko ngayon. Seryoso ka na dyan. Okay, ang grade ko ngayon ay grade 11. Ang strand ko po ay gas. Okay? So, yun. General academic strand. Or, I think general academic strand yun Ano ang paborito mong movie? Oh, paborito kong movie. Okay, sige. Ang paborito kong movie ay yung Danan. Ewan ko, di ko na maalala. Basta Danan. Di ko nga lang alam kung ano yung tawag dito. Wait lang. Hindi ko maalala yung exact na title kasi meron na yatang Danan na basta I think lumang movie ng Danan. Basta yun. Mahilig talaga ako sa mga horror movies. Pero isama natin yung kay Pennywise. Yun. May jowa ka na ba? So far wala po. Okay? Wala talaga ako interest mag-jowa sa ngayon. I prioritize only two things. Ang pag-aaral ko at ang career. Okay? Yun lang po. Wala akong interest mag-girlfriend ngayon Sensya na. May kapatid ka ba? Kuya meron, pero lang magkaiba kami ng tatay. Pero magkapatid kami sa nanay, which is isang nanay lang kami. Angas, di ba? Yan po yung story ng buhay namin. Saan ka nakatira? Nakatira po ako ngayon sa Quezon City, pero babalik ako sa Pabacan or sa Mindanao. I think bago matapos ang taon na to, doon ako mag-a-unwind ng mga problema ko. Kasi parang alam mo yung hindi ako bagay sa lugar ko na saan ako ngayon. Para akong na-out of place. Something like that. Basta ganun. Ano ang paborito mong online games? Paborito kong online games? Let's see. I think Mobile Legends. Kung online games talaga is yes, Mobile Legends na ako. Pero kung yung mga games lang naman talaga in Android I go with Captivity yun. Kasi para siyang Outlast. Oh yeah, speaking of Outlast, I think couple of months ago or siguro this 2024, maglalaro tayo ng Outlast. Okay, yung Bundle of Terror. So, yeah. Abangan nyo yun, guys. Kasi, exciting yun. Alam ko. Para sa inyo, exciting talaga yun. Bakit? Kasi, di ba, never nyo naman nalaman na may Android version pa lang Outlast. So, kasi, so far, under development na siya. Okay? Nakausap ko na yung developer noon at sabi niya na it will took a month bago matapos. So, yeah. Antay-antay na lang tayo mga kanods. Then, we're gonna have some series in Outlast. Bundle of Terrors. At, I guess, we cover up all of the questions so far. Ay, para sa interview. Kasi wala na ako nakasulat dito So, yeah. Nagkaroon tayo ng total of 23 question, which is madadagdagan pa yan next year. So, yun, hopefully na may nalaman kayo sa akin. Meron nga ba? May natutunan? Kung may natutunan kayo, then it's good for you.
So, yun. Abangan nyo na lang ulit next year yung pinaka same year interview natin. At maraming salamat sa panonood itong video na to. Huwag nyo kakalimutang mag-ingat palagi at sana ay huwag nyo kalimutan mag-leave ng like sa baba, okay? Mag-leave lang kayo ng like dyan and surely mas magkakaroon pa kayo ng ganitong content na abangan. Yun lang. Ore tayo dyan. Sayonara.